Ito po, grabe na po to si Anticler, no? Mema lang. Ang dami niya pong sinagot dito tungkol po dun sa mga sinabi sa kanya ni BP Sara, no? Una, ito po yung sagot niya sa sa atake muna ni BP Sara na nakakahiya siya. Nagbibigay siya ng kahihiyan sa Pilipinas. Okay. Napakahusay po nitong si Anticler. Meron pa siyang visual aid dito po sa kanyang atake kay BP Sara. Okay. Pinapakita po ni Anticler habang nagsasalita siya yung picture o yung balita, yung picture na sa dyaryo na di umano yung pagtatangkang ipa-assassinate ni BP Sara yung mag-asawang Marcos. Pakinggan po natin at maikli lang naman to. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Inamin mo naman na nakakahiya naman talaga yung mga sinasabi mo. Biruin mo, sabihin mong fake news yung pangalawang pangulo, wala ka namang sinasite. Ito raw na mas nakakahiya. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Alam po namin yung sinabi ni Vice President Sara Duterte yan. Hindi po siya nag-threaten na i-assassinate. Alam mo yun Abogada ka, magaling ka, pero niloloko mo yung mga tao lagi. Yan yung problema sa'yo, Anticler Binigyan kayo ng katalinuhan, pero ginamit ninyo sa panloloko sa mga tao. Sinong hindi nakakaalam sa sinabi ni BP Sara? Ang sinabi ni BP Sara, kung siya, kasi ang dami ng threat sa kanyang buhay. Nung inatake niya yung pamilya ni Marcos at si Martin Romualdez kasama si Saldico, ang dami na pong threat sa kanyang buhay. Yung ginagawa nila na reaction po yan, yung mga pagtatanggal sa kanya ng mga security detail, no? Yung ine-expose na ganito karami yung security, tinanggalan nila si BP Sara ng ilang security. Kinwestiyon yung Vice President Security Group. Yan po yun Tapos maraming threat sa kanya dahil umaatake siya sa pinakamakakapangyarihang tao sa Pilipinas. Inaatake ni Vice President Sara Duterte. At yan, sinabi niya, habang ginagawan nyo yung kanyang chief of staff, kaya siya nagwala na ng ganyan dahil kita po ng buong madla. Nasa ospital na yung chief of staff, gusto nyong ilipat sa correctional. Di ba? Yan yung ginagawa nyo. Hindi nyo na po ginagalang si Vice President at that time. Naroon sa veterans, gusto nyong ilipat sa kung saan. St. Luke's ba? Papunta ng veterans o papunta na ng correctional? Hindi ko na matandaan kung dadalhin nila sa ililipat nila na ospital o dadalhin sa correctional. Kaya nagwala si BP Sara. Yung sunod-sunod na ginagawa ninyo kay BP Sara, nabulalas niya, hindi po mali ito. Kung siya po ay matitigok, nagbigay pa nga siya ng premise Si Ninoy Aquino, na-assassinate, pero walang naging kalutasan. Kaya ang sinabi ni BP Sara, kung sakali siya ay matutulad kay Ninoy, ngayon pa lang, nagbili na siya kay John Wick.
Huwag niyong tinitwist. No? Kung sakali siya uunahin, paano siya magkakaroon ng krimen kung uunahin muna siya? Alam po namin lahat yan. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, yung sinasabi niya na mas nakakahiya si BP Sara kasi nungalingan na naman. Eto malupit na mga binitawan ni Ante Claire. Ayon kay Ante Claire, dito naman po sa Diaryong Balita, binuweltahan niya yung sinabi ni BP Sara na nakakahiya si Ante Claire. Ito naman ang sinabi ni Ante Claire, mas nakakahiya daw na naging anak ng tinatawag na Moscorap. Sabi ni Ante Claire, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nilang ginagawa, yung gumagawa lang at nagtatahi-tahi ng kwento. Nagtatahi-tahi lang daw ng kwento si BP Sara? O yung mga sinasabi nyo nagpe-fake news, ibinibintang mo na kay BP Sara. Ano po ang tahi-tahing kwento ni BP Sara? Baka kayo ang nagtatahi-tahi ng kwento laban kay BP Sara. Katulad dito, tahing kwento lang to eh. Tinatahi mo lang yung kwento na to eh. Mas nakakahiya raw, tuloy natin. Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng Moscorap noong 2017? Biruin mo yan. Moscorap daw. Anak daw siya ng Moscorap noong 2017. Sino ba sinasabi ng OCCRP? Sino ba yung OCCRP na yan? Sino ba yung mga yan? Guinness Book of World Record ba yan na kinikilala ng lahat? Authentic? Sino po yung OCCR na yan? Organized Crime and Corruption Reporting Project. Sino po yung bumubuo na yan? May patunay po ba? Ngayon lang natin narinig. Diyan lang po sa Organized Crime Corruption Reporting na yan, natin narinig. Nakorap pala si Digong. Wala pong mga bali-balita na korap si Digong, no? Sa report lang ng mga yan. Yan yung kinukot ni Ante Claire. Yung mga report na hindi man lang natin matandaan na may ganyan pala. Moscorap? Anak ng Moscorap? Sino ba tinutukoy mong anak ng Moscorap? Nagtatanong lang ako Kasi eto, may pruweba. Nasa Guinness Book of World Record ito. Nasa Guinness din ba si Tatay Digong? Na Moscorap? Masyado kang patawa. Sino ngayon na nagpe-fake news? Nakakahiya daw yung anak ka ng Moscorap. May petsa pa noong 2017. Kutya, ibig sabihin, si Tatay Digong, 1 taon lang Moscorap. Tapos hindi na siya korap sa susunod na mga taon. Anong klaseng balita yan? Sa pagkakaunawa namin, Ante Claire, ang magnanakaw, sa lahat ng panahon magnanakaw. Hindi po yung 2017, magnanakaw yan eh. Pero 2018, hindi na siya magnanakaw. Mamamatay tao na lang. Ngayon lang namin nalaman na may balita palang Moscorap. Moscorap si Tatay Digong. Yan yung problema eh. Tapos na yung panunungkulan ni Tatay Digong, tsaka sila nag-aakusa ng ganyan. Ang alam naming Moscorap na matatawag, ibang anak, nagngangalang BBM or Sandro Marcos. Yun ang tatay nila. Yun na napapabalita ngayon, napabalita noon, alam ng mga Pilipino noon, hindi nga namin alam na meron pala kayong, yung EJK, alam namin na yun ang binibintang nyo kay Tatay Digong. Tapos ngayon, after all these years, pagbibintangan nyo bigla na Moscorap si PRRD. Okay na yung pagbintangan ninyo na
si PRRD ay AJK, sanay na kami dyan eh. Pero yung pagbintangan yung most corrupt, wala kaming balitang nabalitaan na ganyan. Imbento mo na naman yan. Palamura, bastos, AJK, pero never corrupt. Wala pong balita na corrupt. Huwag kayo magpauso. Ayan, no, nasa Guinness Book of World Record yung amo mo. Sino ngayon ang anak ng corrupt? Most corrupt. Okay. Yan yung problema. Pero ang pinakamabigat po sa mga sinabi, alam niyo sila VP Sara, tsaka, eto po kami po at lahat ng mamamayang Pilipino, more or less, alam na namin kung nagbibiro si VP Sara at ang mga Duterte o hindi. Alam niyo po ang biro, hindi po siya news. Ang biro po o joke, never po siyang maging news. Meron pong nakakahiyang biro, pero never po siya na naging news. Ang biro po, pwedeng nakakahiya, pwedeng nakaka-offend, pero hindi po siya pwedeng i-consider na fake news dahil hindi naman po siya balita. Kaya sa inyo, pare-pareho eh. Opinion, fake news. Joke, fake news. Yan yung tinuturo ninyo, kaya yan yung pinipick up nitong mga vlogger ninyo. Lahat na lang fake news. Paano naging fake news yung balita? Pwede mo pang sabihin nakaka-offend yang ay yung joke. Pwede nyo pang sabihin nakaka-offend naman yan joke na yan. Pwede po yun. Nakaka-offend yung joke. Pero joke nga eh. Pag na-offend ka sa joke, talagang ano ka, yung anong tawag doon, yung masama na tama ng utak mo.